lungsod ng Maynila. Ampong sa gigilid ni Raha Sulaiman, inaanak ni Magat Salamat. Sinuplayan ng talya-talyasing lugaw ni Dato Pitong Gatang. Pinaghele at inugoy-ugoy sa duyan ni Bonifacio, Jacinto at ng Makatang Puseng Batute. Kinidnap ni Asyong Salungga at tinuruan ng good manners and right conduct ang anak ng Tondo. Sa banda Rene, si Rene Jose. Dito sa Pitong Gatang, sa tabi ng uyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. Direct from the Iberian Peninsula, iniluwa ng Bulkang Krakatoa. Sumadsad sa pampang ng Zambales, sinalpok ng alon at ipinagkampasan sa dalampasigan ng Obando, Bulacan. Estudyante ng Santo Niño, naglagari sa Madrid, San Nicolas, Dos Castillas at Don Quixote. The one and only Hijo de Relámpago, El Torito sa Bandarian, Señor Pacheco Niño de España. Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng kumakain naman to si Engineer Bora. Ano kaya kinakain ng Engineer Bora? Kaya pala Lunes ngayon, Lunes. Kaya pala kumakain ka. Okay? Anong araw, anong date ng Lunes? 22? 20 lang? 20 lang ngayon? 20 na? Ang bilis ng araw 20 na pala ngayon, senyora Samahan po ninyo kami, si Senyor Ray Pacheco pa rin po ngayong araw na ito ng Lunes. Isang linggo na naman tayo, Engineer Bora, na kayod, tuka. Wala tayong magagawa Tapos na po ang eleksyon, pero hindi pa tapos Dahil hanggang ngayon, hindi pa pinoproklama ng Commission on Election. Pero may proklamasyon daw ng mga nananong senador at party list group posibleng gawin daw bukas. Talaga? Meron ba may pag-asa ba? Tingnan nga natin kung talagang totohanan ito. At ayan, tiwala ang COMELEC na matatapos ngayong araw na ito talaga? Ang canvassing? Ang dami. Biglang nagmadali ngayon ng COMELEC Kasi mukhang binabarurot siya ngayon ng binabarurot ng Commission on Election ng mga reklamo tungkol po rito sa bilangan. Tungkol sa naganap na sisilipin nilang eleksyon. Maraming mga duda may mga duda po yung iba ewan natin, talagang ganyan Pag dumarating ang eleksyon, may duda, may dinaya, merong duda, hindi nawawala yan. Basta ganyan po ang eleksyon. Kahit na pag natalo, lalo na pag natalo. Ngayon po, eto, ang NAMFREL, isa rin sa mga nais na busisiin. Alam niyo naman ang NAMFREL, hindi nakalusot ito, di ba? Hindi naging to ng COMELEC. Hindi to binigyan ng, hindi to consider ng COMELEC na ngayon, pero ngayon, ito po. Ang sabi ng NAMFREL, nananawagan po sa Commission on Elections, ito pong tinatawag na NAMFREL, na suriing mabuti, ang ginamit na voting machines nitong midterm election kung may plano pang gamitin muli
sa mga susunod na halalan para makatiyak na hindi na makaranas ng mga technical glitches. Kaya mabuti naman, kala ko merong duda ang Namfrel. Ang duda lang nila, ang naiinis lang sila doon sa mga delaying, sa mga delay. Di ba? Nadidelay kapag oras na mayroong aberya Ngayon po, ito ring si Senador Pimentel, sisilipin ng Oversight Committee on Automated Election System yung lahat po ng reklamo sa nakaraang May 13 elections. Kasi sabi ko nitong si Senator Pimentel, alamin nila mula sa COMELEC at yan po, lalong-lalo na dyan po sa Smartmatic, ang mga glitches na nangyari. Gayon din ang pagpalya ng mga SD cards at vote counting machines. Marami silang itatanong daw. Aalamin lang nila ang mahigit 1 million na overvote. Yan, Bakit nagkaroon ng 1 million na overvote? Lahat ba yan overvote? May mga nagre-reklamo Hindi nga sila overvote Kinonsider silang overvote. Alam mo yan, engineer? Hindi ko sila kala ko pa pag oras na kulang-kulang ko, hindi po kung kumulang, pwede i-considera. Pero pati ho'y kinulang hindi ho kinonsidera Kala ho ba namin overvote lang? Yan ang tinatanong ng lahat. Yan nga yun. Kasi alamin nila ang mahigit 1 milyon na overvote. Yan nga yun. Kasi ang issue nila, overvote kasi spoil dapat, di ba? Kunwari, yun ang mabigat dito. May kunwari, sabi ko na nga ba may kunwari sa overvote. Ginawang overvote sa senador. Kunwari nag-overvote sa senador. Ano ang nangyari sa boto sa ibang posisyon? Yun man ang tanong. Kasi dapat di epektado yun, di ba? Yun ang tagtataka sila. At naniniwala naman si Senator Pimentel na sa kabila ng mga glitches ay credible pa rin ang naging resulta ng eleksyon. Bakit daw ganon? Yan. Sisipin nyo nakakailang araw na ba tayo na magmula po ng mag-eleksyon? Bali, 1 linggo na, senyora. Nakaka-1 linggo na po tayo pero mainit pa rin po ang issue ng bilangan at itong counting sapagkat hanggang ngayon po ang natatanggap pa lang natin ay partial official. Hanggang ngayon, partial official. Yung iba po naman, yung kabuuan naman po ay official pero partial official pero yung kabuuan po ng unofficial hindi naman po kahit na sabihin pag nanalo ka unofficial, hindi pa rin consider yan na pwede ka nang na ituring na nanalo. Unless otherwise, ay maituloy na po itong tinatawag na canvassing na ginagawa ang ating Commission on Elections sa magitan ng kanilang National Board, di ba? Yung National Board Commission na tinatawag nila. At ngayon po, ipinabatid na rin ng COMELEC na matatapos ngayong araw na ito ang canvassing. Alamin nga natin mamaya, sino yung nandun reporter natin, Lynn, sa PICC. Matatapos na nga ba ngayon ang boto para sa pagkasenador at party list race? Dahil pinabatid na raw yan ng COMELEC na kapag natapos ang canvassing ngayong araw na ito, kapag lang kapag pala hindi naman pala sigurado tayo kapag bukas, araw po ng Martes, posible na pong maiproklama na nila yung pong nanalong senador at mga nominado ng party list groups. Depende sa ilang seats na makukuha ng mga ito sa Kamara. Sabi po ni spokesman James Jimenez ng COMELEC, maaari pang makaapekto sa bilang ng boto yung mga nasa ibabang pwesto ang nanalabing certificate of canvass na bibilangin pa ngayong araw na ito o nasa halos 600,000 boto. Magkakadikit kasi halos ang pwesto ng mga senatorial at nung nasa ibabang pwesto. Yan po ang saan natin. Sa ginagawa po ngayong canvassing pa rin, official na po, official itong canvassing nito na iniintay natin na sana ay matuloy na at na malaman natin sapagkat marami pong mga reklamo na dumadaing pa rin itong mga ilang natalo at hindi pa nag-move on dahil naghihintay pa rin sila dahil sa dami nitong mga aberya na naranasan po
ng Commission on Election. Kaya kasado daw na bukas ang proklamasyon ng 12 nanalong senador. Ay ba, sa midterm election. Kaya na bukas? Ha, Engineer Bora? Ayan, mukhang matutuloy na. At least, kung bukas ay may announce na, ito pong 12 nanalong senador, halos inabot din ang bilangan ng halos 1 linggo mahigit. Tama ba, Engineer? To be exact, 1 linggo din pong mahigit yan bago na iproklama itong 12 nanalong senador sa midterm election. At ayon nga po rito kay Director Jimenez, ay ito po, hapon nila itinakda ang proklamasyon para sa mga senador. Hapon daw, Engineer Mora, tandaan natin, sa hapon daw. Unahin anya nila sa umaga ang proklamasyon ng mga nanalong party list organization. Yan ang hintayin natin, Yan ang hintayin natin, Senyora. At sa ngayon, inaasahan daw na hanggang mamayang gabi. Uy, hanggang mamayang gabi pala yan, Hanggang mamayang gabi, ang pagdating ng mga boto mula sa Isabela na umaabot pa sa mahigit 1 milyong boto. Marami pa rin to, Senyora. At maaari pa kasi itong makaapekto sa boto ng nasa ipang-12 at pang-13 pwesto. Talaga nagigit-gitan yun, 12 and 13. Who will be the lucky 13? O the lucky 12 pala. O kaya, sino kaya ang lucky 13? Si JB o si Binay? Ibig mo sabihin, pwede pa magbago yan? Baka daw hindi lang si JB. Baka pwedeng bumaba si Binay, pwede rin umakyat si JB. Di ba? Alin lang sa dalawa? Diyan tabayanan natin. Mamaya po, hanggang bukas yan, malalaman natin kung sino ang aakyat na tatanghaling mga kampyon na mga nagwagi. Nagwagi. Si Budots. Si Budots na lang daw ang laglag. Sinong Budots? Bakit nasigit si Budots dyan? Yan ang mabigat. Yan ang kagandahan ng budots nyo. Hindi nyo alam yung budots na yan naging sikat tuloy, Kaya hindi, ewan ko kung bakit yung budots naging issue ngayon yan. Malapit na pong iproklama yung mga nagwaging senador. Pwede, alam nyo ba, inabanggit mo yung budots, alam nyo, pagka-announce nila bukas, pwede na silang magbudots. Bababalik ang Doble Banda. René Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, René Jose, Doble Banda, Doble Ganda. Para po sa inyong mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time 0918. Hindi, tama. 0918 na nga, 350. Philippine Standard Time, 46 minutos. Makalipas ang alas 4 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang Doble Banda. Okay, tuloy-tuloy tayo, Senyora. At si Senyor Ray Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso at kachika-chika. Dito pa rin po sa Doble Banda 2019 sa pangalan pa rin ni Karen Jose. At siyempre, ang dami nang ang aga pala nagpa-blowout ni Senator Manny Pacquiao, no? Sa PDP laban. Wala pa ang proklamasyon pero nauna na po ang kanyang pagpapansit kanton. Nagpakanton na Nagpakanton na po si Senator Pacquiao, kahit na blowout na niya kagad yan, habang hindi pa ina-announce. Baka bukas bukas pa ang announcement, di ba? Marami nagtatanong. Yan, sinasabi ko na to kay bakit daw raw ang kinatalo ng 8 diretso? Engineer Mora, bakit natalo kahit na isa walang lumusot sa 8 diretso? Hindi mo alam? Hindi mo alam. Simple lang daw yan Kasi, iginigit ng 8 diretso na ang 8 ay diretso. Kailan nga naman naging 8 ang diretso?
Engineer Mora, kailan naging 8 ang diretso? Sige nga, ipakita mo nga sa akin ang 8. Bakit kasi giniit? Ewan ko kung sino nasa likod ditong strategy na 8 diretso. Ang 8 paliko-liko yan Hindi diretso yan kaya siguro, yan doon pa lang sa umpisa pa lang ng kanilang campaign, medyo sablay na. 8 diretso. Wag ko kayo, diretso nyo po yung 8. Hindi po pwede. Hindi po namin pwede diretso yung 8. Talaga po baluktot yan. Paikot-ikot po yan. Hirap talaga. Hoy! Bakit saan ba tayo napunta? Ayan. Yun lang naman ang pinapansin ng iba. At ngayon po, inamin po ng naturang grupo na ang tuwid na daan. Ayan meron mga tuwid na daan yan. Kung natatandaan, ni dating Pangulong Pinoy ay ginawa nilang 8. Ibig nilang sabihin, suntok sa buwan ng 8 diretso. Ayan. Ang bira talaga ngayon, marami ng mga sitwasyon tayo ngayon, At eto, tapos na ang eleksyon, tapos na ang bilangan at bukas ay inaasahan na po na iahayag na ang mga nagwagi. Party list at ang mga magigiting nating senador na uugit sa Islas de Pilipinas. Pero ang tanong, bakit nandyan pa ang basura ng Canada? Kamot ka ng ulo, Engineer Mora, no? Oo nga, no? Sabihin mo, ibig sabihin, pumili na tayo ng bago na namang uugit sa ating Islas de Pilipinas. Bago nga ba? Bago na naman bago daw yan bagong dati. Bagong luma Tama ba? Bagong luma din Mga dati yan din naman ang karamihan di ba? May bago ba? May bago. Ilan ang bago doon? Si Bato. Kung talagang si Bato, si Bongo, yan ang mga bago. Pero ang basura ng Canada, nandyan pa rin. Paano ho yan? Ayan ho ba, mapapabilis ho ba ang basura ng Canada na nananatili pa rin sa Islas de Pilipinas sa panahon pa ho ni Pangulong Pinoy? Ni Pangulong Noynoy? Ni Pangulong Pinoy. Ayan. Hindi ho natupad, kung papansinin natin, hindi ho natupad ang taning na bago Mayo 15 ay may babalik na po yan dito. Diyan po sa Canada, yung basurang dinala sa bansa noong 2013 at 2014. Paano ho ba yan? At ngayon, puro pangako lang ang Canadian leader. Para ding politiko pala ito Itong Canadian leader Sabagay, politiko rin naman yan. Politika rin naman yan. Politiko rin yan, yung Canadian leader na yan. Na susolusyonan daw po nila ang problema. Ilang beses na ba yan? Ilang taon na ba nila susolusyonan yung problema? At walang isang salita. Itong si Guapito. Guwapo yan Basta nagpakita lang sa mga Pilipino, okay na Basta nakita nga, cute. Cute. Paano naman yung natin, yung basura, cute ba yan? Yan. Cute na cute si Prime Minister Trudeau mo! Tandaan mo! Hindi niyo pa binabalik ang basura niyo, Trudeau. President Trudeau. Ayan. Dahil wala akong nangyayaring pagbabalik ng basura sa Canada. Nadudulas tuloy yung tawag kay Trudeau. Trudeau ano? Trudeau! Ano? Trudeau! Bakit Trudeau? Trudeau! Ayun. Didinig ko, Trudeau Ayun Dahil wala akong nangyayari. Nirecall po ngayon. Dahil walang nangyari, kung natatandaan nyo, nirecall po ng Department of Foreign Affairs ang ambassador po ng Pilipinas. Tanda po yan, yung iba pang diplomat natin nung nakaraang Biyernes. At kinabukasan, nasa bansa na po ang ambassador bilang pagsunod dito po kay Secretary Locsin. Ayan. Isang araw, makauwi po ang ambassador ng Pilipinas. Ayan. Nagpahayag naman ng pagka-disappoint ang Canada sa mabilis na aksyon ng Pilipinas. Kayo naman, Napaka nipis nyo naman, no? Napaka-sensitive nyo naman. Ngayon, nagbibigay pa kayo ng disappointment, kami ba, hindi ba disappointed na kami sa inyo? Ilang taon na kami disappointed naman sa inyo? Kayo gayon lang na-disappoint na kagad kayo? Sa mabilis ba yung aksyon na yan? Ang tagal-tagal na namin dapat ginawa yan Di ba, Engineer Mora? Mabuti nga ngayon lang mabilis pa ang tingin nyo dyan. Inabot na nga ng taon yung basura nyo dito.
Tapos nang i-recall ngayon yung ambassador, sasabihin nyo, na-disappoint kayo sa mabilis na aksyon ng Pilipinas. Sobra naman kayo. Dahil, keso gumagawa naman daw sila ng paraan. Ilang taon na yan? Ilang taon na po yan, mga Canadian, na gumagawa kayo ng paraan upang masolusyonan ang issue sa lalong madaling panahon. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa Philippine authorities. Kailan pa? Kailan pa ba? Naku, 10% naman. 2013 pa ho yan 2000 ano na ba ngayon? 19. Katapos sasabihin nyo na gumagawa na nga kayo ng paraan, gumagawa na kayo ng solusyon sa issue sa madaling panahon. Lalong madaling panahon ba yan? Ang lalong madaling panahon, on the dot. Pagkasalita nyo, ilang araw lang dapat o ilang buwan. Taon ang binibilang na Ito po sabi ni Trudeau noong November 2017 na magtungo siya dito sa bansa para sa APEC Summit. Kung natatandaan niyo yan, nag-uusap sila ni Presidente Duterte at sinabi ng Canadian leader na aaksyonan na ang problema sa mahigit, ilan container yan? 100. 100 yan, mahigit 100 yan ng basura na binubuo ng Sana kung papel lang yan. Hindi o papel Sana kung papel baka plastic Pakikinabangan natin yan, di na natin susuli yan. Tama ba, Engineer? Ayan, alam ni Engineer Mora yan. Kaso mga household at hospital waste. May magagawa ba tayo sa hospital waste? Ang babantot niyan? Sakit ang ibubungan yan sa mga tao. Subalit walang natupad po si Trudeau. Puro katraduduhan lang ang mga... Traduhan lang ang mga pinagsasabi ni Trudeau. Ayan. At sa galit po ngayon ni Duterte, nasabi niya sa Canada na huwag gawing basurahan ng Pilipinas. At inatasan na po niya Department of Finance ang Customs na ibalik ang basura sa Canada bago ang Mayo 15. Wala hong nangyari sa taning sapagkat hanggang ngayon, nasa bansa pa rin ang basura ng Canada. Tama lang po. Para sa ilan na mga kababayan natin, gaya na sinasabi nila, tama lang. Napauwiin ang mga diplomat sa Canada para malaman na hindi nagbibiro ang islas ni Pilipinas sa issue ng basura. Ano palagay nyo sa amin? Mukha kaming Payatas Dam? Payatas Dam ba kami? Yan ang Tama lang daw po yan. Maaring binabaliwala ito ni Trudeau. Na ang bantang giyera ni Duterte, alam nyo, hinahamon nga kayo ng giyera Sipin mo, pag natuloy yan yan ang kauna-unang giyera na ang pinagmulan ng giyera dahil lamang sa basura. Di ba, Engineer Mora? Kung nagkatuloy yan, palagay ko, para itapunan ng basura ang mangyayari sa giyera ito Hagisan ng basura. Eto basura mo, eto basura ko. Giyera. Yan po tinatawag na hindi yung giyera patani. Giyera basura. Kung may giyera patani, yan po ang giyera basura. Pag nagkataon, 10%. Maaring binabaliwala ni Trudeau ang bantang giyera, Pero, nako, dahil nanakot pa nga ikakalat niya sa mga beach ninyo dyan, sabi ng presidente. Ngayon, na-recall na po ang mga diplomat, siguro naman, sana naman, ay matauhan na ang Canada at kukunin na po ang kanilang basura. Huwag gawing basurahan po ng Canada ang Pilipinas. Alam ng Canada na mahigpit na pinagbabawal ang pagdadala ng basura sa ibang bansa. Alam niyo yan, di ba? At sino namang bansa ang may gustong dalhin ang basura ninyo at dadalhin sa ibang bansa? Sige nga, Engineer Mora. Only in the Philippines na binigyan nyo kami ng imported na basura? Alam niyo mga Pilipino, mahilig ko sa imported. Pero hindi not imported na basura naman ang gusto ng Pilipino. Mahilig sa imported yan Tiyan mo si Engineer Mora, imported na suot. Ayan, imported na suot yan. Ang hinihilamos, imported din. Isipin nyo, imported water. Hanep, mineral na, imported pa. Sobra talaga ito si Engineer Mora. Nanggaling pa raw, made in Canada. Talaga? Ngayon, ang basura mo, made in Canada rin. Visit ka. Ayan, magtiis ka. Magbabalik po ang doble banda. Sadali po lamang. Rene Jose, Senyor Pacheco, doble banda, doble ganda, simply infection. Para
sa inyong mga text messages, ang aming text line. Mahilig ka sa basura, ay mahilig ka sa imported, ha? Pati basura, imported din. Para sa inyong mga text messages, ang aming text line, 0918-350-2378. Philippine Standard Time. Ganap ng, ang tagal naman, 59 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble Banda. Okay, tuloy-tuloy tayo. Back to Doble Banda 2019. Ngayong araw na ito, sa pangalan pa rin po, araw ng Lunes, diba, Jenmora? Sa pangalan pa rin ni Karen Jose, como esta na ang aking mga pinakamamahal na mga senyora. Ang aking senyora de la Bata, senyora de Cocina, senyora de la Babo, senyora de Banyo, senyora de Lampaso, senyora de Palengke. Matatapos na eleksyon, ha? Pero kahit na matatapos ang eleksyon ay back to normal, ha? At ang ating mga balik ba no? Balik ulit? Oo, balik eh. Balik ano para mo muna eh. Balik ang ating mga magigiting na mga congressman, balik kongreso pa rin ngayong sesyon, ha. May sesyon na ngayon, di ba? May sesyon na po ngayon. 9 na araw na lamang ang natitirang sesyon bago po matapos ang 17th Congress na nangako ang liderato ng Kamara na marami pang na panukalang batas ang kanilang maipapasa. Hahabol pa, 9 na araw na lang, ha. Ngayong araw, ang muling pagbubukas nga po at nagbukas na. At ayon po rito kay House Majority Leader Castro, marami pa silang panukalang batas na maaprubahan. Kaya nyo, 9 na araw yan? Ha? Sa sandaling magkaroon sila ng quorum, ha? May quorum ba kanina? Malalaman nga natin. Si Jill ba? Wala bang report? Okay, alamin natin mamaya, ha? Ang 17th Congress ay hanggang kailan yan? Hanggang Hunyo 7 na lamang po yan, senyora. At inaasahan ng Sinaday adjournment sa Hunyo 5. At eto po, umapila na po ito si Leyte 1st District Ayeda Marie Romualdez sa Senado na ipasa ang tinatawag na Department of Disaster Resilience na sa natitirang 9 na araw na sesyon. Pinahabol pa, ha? Ang pinahabol, magkaroon ng isang departamento, DDR. Ang paliwanag po rito ni Romualdez, ngayong sunod-sunod na raw po naranasang lindol sa bansa, dapat ay ipasa na ang nasabing panukala bago matapos ang 17th Congress. Malaking bagay ba may tutulong yan? Ha? Makakakain ba tayo ng 3 beses ang araw dyan? Magkakatrabaho ba ang tao dyan? Dapat mag-isip naman ho kayo ng wala naman tayong magagawa ho dyan kahit na may Department of the, mayroon pa tayong Department of Disaster eh. May magagawa ba tayo dyan? Kaya ba natin kontrolin yung sinasabi yung act of God? Kaya nyo? Engineer Mora? Meron ba makakapigil dyan? Meron? Wala. Hindi natin kaya magpigilin yan. Laging ang una nating gagawin dyan, dasal. Sapagkat saka lang tayo kikilos, bahala na kung pahintulutan tayo o hindi. Wala ho sa kamay natin yan. Baka nakakalimot ang ilang mga congressman para igiit nyo yan. Kahit na ilang departamento pa ng disaster ang gawin nyo, wala ho tayong magagawa kung nandyan na yan. Tama ba? Hindi natin kayang pigilan yan eh. Okay, tama. Ang kaya lang natin magawa yan, magtulong-tulong. Pero hindi ho natin makakayanan yan. Lahat yan, tulong-tulong lang. Lahat naman ng ahensya pwede magtulong-tulong dyan, di ba? Engineer Mora, bakit may particular pa tayo na departamento? Tama-sama na lahat ng departamento pag nangyari yan. Yung sinasabi nyo, Congressman Romualdez, yan parang ang nakikita ko lang sa mga salita nyo na yan, para lang may halong politika. Tama? Magandang pakinggan, pero sa katotohanan, wala ho. Marabong mangyari yan. Tinan mo, itong tumawag na kagad ito si Noel Baltasar mula sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sabi niya, Buenas tardes, senyor. Talagang nakapanggagalaiti yang si Trudeau. O nga, nakaisip na talaga mga Pilipino. Yang si Trudeau. Ngayon po nagdaramdam pa si Trudeau. Ayan. Yan ang pangalan niya. Yan ang pangalan nilang tawag ng mga Pilipino dyan po sa Saudi Arabia. Okay. Ngayon po ay, ayan tinitingnan natin ngayon, huling araw 9 na araw pa nalalabi.
Makakahirit pa ba kayo dyan ng ano? Makakahirit pa ba kayo dyan? 9 na araw? Siguro. Tingnan natin, kung pormahan lang yan, pamporma na lang yan. Para sa amin, paporma na lamang po yan, senyora. Ayan, hanggang ngayon pa naman, meron pa rin bang politika? Sabagay, agad-agad ng politika. Sabi ko sa iyo, tapos lang eleksyon, may politika na agad Keso siyang presidente daw. Kita nyo, ang presidente, kasi presidential na susunod Tignan nyo, ang presidente daw ay may sakit. Sipin mo yan, inuuna na. Ano ibig ipahiwatig niyan? Ano ibig ipahiwatig niyan? Ibig sabihin, ang susunod na 3 taon, preparasyon na kagad. Na ang presidente ngayon ay may sakit. Dapat palitan. Kaya na kagad. Yan lang ang pinahihiwatig niyan. Preparasyon na kagad. Diba sabi ko sa Engineer Mora, pagkatapos ng eleksyon, simula na kagad ng kampanya. Kampanya yan. Na ngayon sinasabi ng presidente ay may sakit. Ngayon, pinakikita naman daw ni Bongo, nagpadala siya ng retrato na kasama niya ang Pangulong Duterte upang patunayan na hindi totoo na isinugod po si Pangulong Duterte sa ospital. Ano ngayon ang pinahihiwatig niyan? Di kampanya na agad yan. Na ang presidente ay wala ng kakayanan para maging Pangulo ng Pilipinas. At dapat palitan na yan. Papalitan naman Hanggang 3 taon lang naman. Hanggang 3 taon na nga lang naman yun Bakit inaagahan nyo kagad ang paninira? Gusto nyo hindi naabutin ng 3 taon ng presidente? Ganyan lang naman yan Baka sakali lang naman. Maraming nagbabaka sakali. Pero nakita nyo, iba rin ang counter strategy ng side ng gobyerno ng side ni Pangulong Duterte. Pinapayuhan ni Pangulong Duterte naman. Tignan mo lakas naman makainis Ito naman ang counterpart ni Pangulong Duterte. Tignan nyo, senyora, pinapayuhan naman po ni Pangulong Duterte si Inday Sara. Maganda naman ang pinapayuhan niya Anong payo niya? Anak, huwag kang magkakamaling kumandidatong Pangulo ng Islas de Pilipinas. Huwag anak. Napakahirap niyan. Nasubukan ko na huwag. Alam niyo ba kung bakit na masasabi natin iyan ang indirect campaign ng Pangulong Duterte? Ito po yun. Kung natatandaan nyo, ang Pangulong Duterte, bago siya nagwagi ng 2016 election, yan din mismo ang pinapayo ni Inday Sara sa kanyang butihing ama. Tama ba, Engineer Mora? Yan po. Itay! Huwag niyo tigilan! Pinipigilan din po niya ang kanyang mahal na ama na huwag pong pumagitna sa presidential election. Kaya kita nyo, hanggang sa kauli-ulian, hindi tumakbo, hindi nakapag-file. Ang nag-file ito po ngayon nasa DILG natin. Di ba? Yung butihing ama ni biyanan pala ni di ba? Naging biyanan pa ngayon ni Madam, wag daw Madam. Isipin mo, pagdating ng panahon. Isipin nyo nga talaga ang panahon, Di mo isipin yan? Yan po, mga amigos at mga amigas. Kaya sabi ko sa inyo, kanya-kanya ng strategy kagad Ayan, strategy yan ng masasabi natin, parang strategy na yan ulit, na nauulit. Parang sirang plaka yan paulit-ulit lang. Nasabi ko sa inyo, pagkatapos ng eleksyon, kampanya na. Ayan na. Nagsimula na ang pumakalat sa oposisyon na may sakit ang Pangulo. Gusto nila lang madaliin na hindi na hintayin pa ang eleksyon ng presidential. Gusto nila lang, baka sila makaupo. Bakit? Sino ba ang Vice President? Di ba? Di ba, Engineer Mora? Sino ba ang Vice President? Di oposisyon. Kaya, ang ginagawa naman ng kasalukuyang administrasyon, pinipigilan na itong anak. Anak, huwag ka magkakamaling tumakbo sa 2022. Di ba? 2022 yan, di ba? Pero huwag anak, huwag kang gumit na dyan sa presidential. Napakahirap, anak. Yan ang tinatawag na reverse psychology, senyora. Bukas makalawa, magugulat na lang kayo. Kamukha din ang nangyari kay Pangulong Digong. Ang dami pumigil. Ang dami. Ang tagal. Ayaw pa niya. Siyempre, siyempre naman, ito si Sara, magsasalita, hindi ko inisip
na tumakbo ako sa presidente. Kailangan may konting drama ka dyan. Puro negative din ang dating mo. Hindi ko inisip, huwag kang mag-alala, Itay. Hindi sumagi sa isip ko yan. alam mo ba drama, ha? Kailangan may konting drama ka. Hindi po sumagi sa isip ko yan. Pero nung dumating na, hindi ko napilitan ako eh. Hindi ko na matiis ang taong bayan. Sila nagpupumilit sa akin. Ganyan yan eh. Kailangan may drama ka dyan eh, di ba? Ganyan na naman lahat na napapanood. Ang tagal mo na napanood sa sine yan eh, di ba? Kaya paano hindi natin masasabi na yan at yan din ang mangyayari sa malapit na hinaharap kapag oras na dumating na ang eleksyon. Naku, eto mabigat eh. Nag-anunsyo po ng dagdag presyo ng produktong petrolyo ang Petrogas at Pilipinas Shell. Hindi ito ano ha? Ha? Wala, hindi ito bababa. Pataas ito. Pataas ito, Engineer Mora. Hindi bumaba. Alas 6 bukas ng umaga. Nako, magpapatupad po ng pataas ng pataas. Spaghetting pataas. Spaghetting pataas na naman. Magbabalik ang doble banda. Sandali po lamang. René Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, René Jose, doble banda, doble ganda. Chico, your funny bone. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378 Philippine Standard Time. This is 6 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang doble banda. Okay, tuloy-tuloy tayo. Balik tayo sa doble banda 2019. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, mainit na kagad ang kampanya para sa susunod na eleksyon. Pero marami yung pag sinag-uusapan natin ng eleksyon, eto na naman. Nagugulat ka rin ha. Katatapos pa lang ng eleksyon, marami na po mga panukala ang umulumulutang, senyora. Tulad dito, ang sabi ng NAMFREL, ibalik ang manual counting. Balik na naman tayo sa ano? Ha? Balik na naman tayo sa primitive way of counting? O ano ba talaga natin? Hindi na ba tayo talaga susulong? Hindi na ba tayo aangat talaga sa pagdating sa eleksyon? Ayan, binababalik ang manual counting ang nabilangan ng mga boto sa susunod daw na eleksyon. Siyempre, 2022 na yan. Yan po ang ginigiit ngayon ng NAMFREL. At naniniwala daw po ito na ang automated na pagtatali ng mga boto ang sanhi na tinatawag na transparency issue. Yun ang sabi nila. Mas mahalaga daw ang transparency kaysa sa layunin ng automated election na mas mabilis na bilangan ng boto. Naniniwala ho ba kayo dito sa NAMFREL? Sa ganitong kanilang pinapanukala? Dahil sabi nila, pinakamalala umano ang naging problema nung katatapos na eleksyon. Ang 7 oras na delayed parallel vote tallies. At ayon po sa NAMFREL, hindi katanggap-tanggap ang marami pa ring aberya tulad po ng malfunction na vote counting machines, yung BCM, depektibong SD cards, at voter registration verification machines. At hindi raw po ito ang unang pagkakataon na ginawa ang automated election sa bansa. Ngunit ang nangyayari daw po pare-pareho lang. Pare-pareho po ang nagiging problema. At layunin ng automated election sana na mabilang ang bawat boto. Ngunit dahil sa paulit-ulit na mga aberya po, tumataas ang tsansa na hindi mabilang ang lahat ng boto. At may mga nasayang pang mga boto, di ba? May mga nasayang na mga boto pa. Ngayon pa lang, ito po ang hinihiling ng NAMFREL, dapat daw pag-aralan ng COMELEC kung patuloy na gagawin ang automated elections o babalik tayo sa mano-mano. Kayo, kayo sa mano-mano? Ayaw ni Engineer Mora. Lumalabas pa dila sa galit. Galit. Pati nagagaliting ngipin. Nagagaliting ngipin. Parang kanina, sinasabi ko lang si
Tradu. Nagigil-gigilo kay Tradu ng Canada. Ayan, ha? Kaya sana, ha? Patuloy. Kung patuloy na gagawin ng automated election o babalik daw sa mano-mano. Kayo, ano gusto nyo? Sabi ni engineer, automated na rin. Kaya lang, improve nyo lang. Pero pag oras na nagmano-mano tayo, naku po, mas lalong maraming dayaan dyan. At mas mabagal na bilangan yan. Aabutin tayo ng siyam-siyam na naman. Oo nga naman, ano. Kayo rin. Ewan ko, gusto ata ng NAMFREL, paurong Kayo, payag kayong paurong tayo? O dapat nating i-correct na lang ito? Ayan. Ayusin na lang natin kung alin dapat ayusin. Tanggalin nyo yung Tanggalin nyo yung... Bakit? Yan lang bang Smartmatic ang merong kakayanan sa automation? Yan lang ba? Di palitan nyo. Di ba? Nakakadalawa na yan Dalawang sabit na Di palitan nyo. Tama ba? Jermora? Parang kamukha lang yan ng MRT. Tignan yung MRT natin. MRT REC. Di ba, isipin nyo, inayos, di ba? Kaya ngayon, medyo nabawasan na ng konti ang MRT REC. Ngayon naman, pumalit naman ng LRT-tumbahan. Nagkatumbahan LRT Banggaan pala. Banggaan naman. At ang bumangga, wala pang sakay. At wala rin tao. At wala rin nagmamaneho. Katakataka rin naman ha? Isipin niyo yan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Yung salpukan ng 2 tren, ang biro nyo, ang nasugatan, 34 na katao. Noong Sabado po yan ha? At nagtataka ka, ayon po sa pamunuan ng LRT2, nagkaroon ng technical problem. Puro na lang technical problem. Puro aberya. Puro aberya na lang ba tayo? At ang mabigat dito, puro technical ang problema natin. Di ba? Ano ba klaseng mga binibili natin ito? Para kamukha sa election, technical problem din. Yun ang hindi ko malaman. Kaya meron ding, palagay mo, Engineer Mora, talagang meron din ang tao talaga, Meron din touch kapag kahit na sabihin pa nating kay yan kahit na yan automated, may technicalities, tao pa rin ang nasa likod niyan. Tao pa rin ang pwedeng umayos niyan, tama ba? At dapat ang tao din na maghahawak niyan, binabantayan nyo rin. Tama ba, Engineer Mora? Tama ba? Kasi sila lang ang pwedeng gumawa ng kalokohan diyan para yan ay sumablay. Hindi yung sasablay ng kusa yan kung walang human intervention. Tama ba, Engineer Mora? May human intervention yan. Tulad itong ng tren ito. Huwag yung sabihin sa akin may multo dyan. Niluloko nyo ba kami? Death train? Bumangga sa isang train na merong makinista? Ang bumangga, walang tao, walang nagmamaneho, tumakbo. Tatakbo ba yan ng walang human intervention? Meron po yan. Hindi ko kami naniniwala dyan. Huwag nyo na kami paikutin. Pwede din kasabayan ng mga, hindi rin natin malaman kung may connection pa rin yan sa tinasabi ko sa inyo. Maaga pa lang, gagawa na. Lahat ng paraan gagawin para magkaroon na ng tinatawag na pre-election time na mga strategy para po sa election na. Pang-election na yan. O isipin mo yung trend. O sino nasa likod yan? Ano malay natin? Di ba? Pwede ding makakasira ba sa gobyerno yung nangyayari na yan? Pwede. Pero sino yung nasa likod yun? Hindi namin alam. Hindi natin alam. Pero may posibilidad ba na yan ay may connection sa eleksyon? Pwede rin. Di ba? Para masira ka na. Masira ang pamamahala mo. Ayan. Kaya sila nagtataka. Isipin nyo na isugod. Kaya lang, ang nangyayari, ilang tao nagsuffer dito. Halos 34 na nasaktan sa banggaan ng tren ito na kung saan ang bumangga, wala namang makinista. Tumakbo yung tren dead train. Dead train ang bumangga. Isang nakaparadang train na wala po nagmamaneho, tumakbo, kusa, at bumangga sa isang tren na may mga sakay na tao at may makinista pa. Paano nangyari? Meron hong human intervention yan, senyora. Hindi ho kami naniniwala sa pang-style nyo ng mga multo-multo. Ano yan, Busan train? Train to Busan? Niluluko nyo kami? Huwag nyo na kami. Matagal na kaming niluluko. Matagal na ho kaming luko-luko. Matagal na ho kaming niluluko. Kaya sanay na ho kami sa lukuhan. Okay. Senyor Pacheco, good PM. Panukala ni Pacquiao na tasahan
naman ang syntax at ang daming nakisawsaw sa senador. Igalang naman nila ang kaligayahan ng iba. Yossi ay instant companion ng mga tao nag-iisa at nalulungkot at kaligayahan ng mahihirap. Nang dahil sa universal healthcare, tataasan nyo ang buwis. Nandiyan ang BOC na pwedeng kunan ng pondo. Bakit pahihirapan ang mahihirap? Ipasara mo na ng pakyaw ang mga kumpanya ng Yossi at alak at gumawa ka ng batas na ipakulong ang mga politiko nagnanakaw ng pondo ng bayan. Kumain ka nga ng maraming yogurt para ka tumanino. Total naman marami kang pera. Rico ng Montalban. Galit na galit dito sa Yossi. Siguro malakas ito mag-Yossi at saka uminom. Mayor Isko! Ba? Matagal na namin pinapaabot kay Mayor Erap na ang kanto ng B-Mapa pakanan sa Old Santa Mesa ay dapat turn right with care anytime para lumuwag ang traffic kasi nakasara ang Old Santa Mesa to San Juan Bridge at di dapat payagan ng mga jeepney mag-park sa kanto ng Ramon Magsaysay at B-Mapa. Sana may pagbabago na ngayon sa pamumuno mo. Ayan. Wala pong kasalanan, senyor, ang Canada. Yung nag-angkat niya ng may kasalanan. Totoo naman. Totoo naman. Agree ako sa inyo. Pero alalahanin nyo, basura po ng Canada yung hindi naman no private yung ginamit eh. Sa Canada pong basura yan eh. At tama, gagamit po tayo ng mga tinatawag na consignee. Pero ang tanong, kanino yung basura? Hindi naman no private na basura yan eh. Yan, yun ang problema natin. Doble banda, live stream comment. Hindi, dito na tayo sa mga live stream. Doon po sa mga nagpaabot ng kanilang mga pagbati sa mga kababayan natin. Pero babatiin ko muna yung mga regular natin. Si Johnny Pabiala, ayan, Johnny ha, baka sabihin mo naman, nakalimutan kita. At lilipat ka na doon kay Bubuit. Okay, pwede ka naman lumipat kay Bubuit. Kaibigan din naman natin yun. Ayan, sila Edith, ayan, at Jimmy De La Cruz. At siyempre, itong amigo natin, si walang iba kundi si Brother Mercado, ayan. Ayan, at sa kanyang misis, si Baby, ayan. Ayan, at sino ba? Oy, sila Bibing, ha? At saka si Kano, ayan, ha? Nabanggit ko na lahat, ha? Wala nang nakalimutan, ha? O, lahat, ha? Nabati ko na. Siguro naman, wala na kayong samaan ng loob dyan. Okay, Lola Jules, oy! Watching tayo sa Hong Kong ulit, ha? Sonia, senyor, kape tayo ulit. Nagkakape na nga ako, eh. Ito, nag-a-acid na nga ako sa kape. Jack Gonzalez, buenas tardes, senyor. From Riyadh, naku, wala na nga yata ang pag-asa Pinas, ha? Ewan ko, Mr. Gonzalez. Lauro Quindosa, watching from Australia. Ang dami pa rin botante. Ang dami palang bobo, tante, sabi niya. Briggs Garcia, good afternoon, doble banda, from Japan. Ramon Bautista, good afternoon, again, doble banda, watching from Spain. Si Adele Sky, good afternoon, watching from France. Guwapo mo today, kamukha mo si FPJ. Uy, kamukha ko pa si FPJ? Ha? Okay. Marco Fernandez, hello po, senyor. Watching from California. Francis Coral, magandang hapon, doble banda, watching here from Riyadh. Dapat sa Comelec magsimula ang kaayusan sa Butuan. Tama naman kayo. Dapat din. Angelo Cristobal, hello, doble banda. Dito na po kami nanonood sa New Zealand. Joshua Fernandez, hola, senyor. From Argentina. Ron Pascubilio, hello, senyor. Watching from Italy. Cecil Dizon, watching from Madrid, Spain. Jose Rodriguez, watching from Barcelona. At Sining Castillo, watching from Singapore. Jacob Hernandez, Makabanda, watching here in San Francisco, USA. Marami pong salamat sa lahat ng mga amigos at mga amigas natin sa iba't ibang panig ng daigdig na patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa Doble Banda 2019. Sa pangalan pa rin po ni Karen Jose, ito pa rin po si Senyor Ray Pacheco, nagsasabing, hasta mañana! At tabayanan po lamang sa loob ng ilan sandali ang palatuntunang balita na serbisyo pa sa magitan ng ating veterano at gwapitong si Senyor Eduardo ba yan? Edwindo Eusebio Edwin